Capricorn, tignan po natin kung ano yung mensahe pagdating sa'yo about your kaperahan. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. And pwede nyo rin pong panoorin yung inyong Moon, Rising, and Venus sign. Kasi po pwedeng hindi kayo totally makaresonate dito sa as you are watching, some of you or most of you, ay ang pinapanood nyo lang po talaga ay yung inyo pong sun sign. So try nyo pong panoorin yung inyong other signs. Okay. Tignan po natin. Your energy, okay, or your relationship with your money. Tignan natin energy po ni Capricorn Spirit Guide pagdating sa kanyang kaperahan. We have Knight of Pentacles. So marami ba sa inyo nasa ibang bansa kayo, Capricorn? Or ayan po, pwedeng yun yung tina-target ninyo. Pwedeng by 2025 gusto nyo makapunta ng ibang bansa. Nakikita ko kasi dito na pwedeng hindi na po kayo nasisiyahan, no? Hindi na sumasapat yung inyo pong kinikita. And some of you naman po, pwede kasi na may mga nakikita naman kayong other opportunities pa para sa inyo dito. Mas magandang oportunidad. So we have Knight of Pentacles. Actually, yung iba po sa inyo ngayon is mapaghanap kayo. Either kayo yung hinahanapan ng pera kasi kayo yung breadwinner, or kayo yung naghahanap ng pera. What I mean is, pwede po na yung iba sa inyo ay nasa bahay lamang po. Sa family ba? Sa mga anak po ninyo, kayo yung nag-aalaga, ganyan. So parang, ang gusto nyo dito is magkaroon po kayo ng sariling pera. Ayan, yan yung hinahanap ng iba sa inyo. Or siguro hindi talaga kayo sanay na, sabihin natin, parang umaasa lang kayo sa asawa po ninyo, ganyan. Pwede kasi na buong, single life ninyo, is kayo po ay nagtatrabaho. Yan. Kaya meron po dito, pwedeng nahinto kayo sa pag-work at hinahanap-hanap nyo po ito. At hindi lang yun kasi nga, gusto nyo pong magkaroon ng sarili ninyong pera. Yan. We have Knight of Pentacles. Nakikita ko rin naman dito, no, yung iba po sa inyo ay matipid. Nag-iipon. Kasi pag-iimpok din tong Knight of Pentacles natin. Pwedeng meron kang bibilhin. Pwedeng hindi pang long term yung mo na yung pinag-iipunan mo. Pwedeng basta nakaipon ka lang ng specific amount, tas bibili mo na kaagad siya. Pwedeng ganun po. O yung iba sa inyo, lang kayo dito, nag-iipon kayo ng pampuhunan. Check natin your current financial status. Ano ba ang current financial status ni Capricorn? Page of Wands. 9 of Cups. Yan, yung iba naman po talaga sa inyo, ayan. Parang kung meron nga po kayong asawa, ay nabibigay naman po sa inyo yung inyong mga pangangailangan. Yun lang talaga, hindi lang talaga sana yung karamihan sa inyo na parang wala kayong sariling kita. Kaya po yun yung ini-aim ninyo na makapagtrabaho ulit. So, yan naman po. Meron dito, happy naman kayo pagdating sa inyong kaperahan kasi nagagawa nyo pa rin naman yung gusto ninyo, nakakain nyo yung mga gusto nyo, nabibili nyo yung mga gusto ninyo. Hindi ko alam kung merong tao dito. Yan, pwedeng asawa mo kasi to. Pwedeng may nag-i-sponsor sa'yo. Yan, no? Nakasuporta talaga yung taong to. Tingnan natin. And kung meron man dito nag-i-sponsor sa inyo, or may nagsusustento po sa inyo dito, wag nyo lang talaga sayangin yung binibigay ng tao na yun. I mean, wag puro sa foods, no? Magtabi rin po kayo, ayan, magtabi kayo para sa sarili ninyo. Magtabi kayo para sa, ayan, kung meron kayong gustong i-invest. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng hindi nyo pa talaga kayang magtrabaho kahit gusto nyo. Kasi pwede po dito, may maliit pa kayong mga anak na bantayin po talaga. Kaya yung iba dito, kahit gusto nyo mag-work, hindi pa pwede. So yun, kung ito asawa mo, nagbibigay man sa'yo, Capricorn, huwag mong ubusin lahat para sa pagkain. Tignan mo kung ano ba yung, sa ngayon, no? Ano ba yung masasabi mo na parang luho lamang.
para sa inyong pamilya. So, yun, tanggalin mo yun and isave mo na lang yung part na yun. Kahit gaano pa kaliit yun. Try mong isave yung pera na ginagastos mo dun sa luho para sa family nyo lamang. No? Sa tingin nyo, or sa tingin mo ay luho lang. Tingnan natin main cause ba ng financial problem mo. Pero may mabait talaga dito. Hindi ko alam kung ikaw ba tong mabait na to or may mabait sa'yo. Lagi kasi siyang tumutulong eh. Parang isang sabi mo lang sa taong to, bigay ka agad siya. Hindi siya nagdadalawang isip. Alam mo yung malaki yung tiwala niya sa'yo. Check natin, okay? Ano yung main cause ng financial problem mo? We have strength. So, meron nga talaga dito is, ano kayo? Meron dito ay breadwinner kayo. So, yung iba po, kahit meron na kayong pamilya, pwedeng still sinusuportahan nyo pa rin yung mga magulang ninyo at saka mga kapatid nyo. Yung iba nga dito, hindi lang yun yung sagot nyo. Pwedeng even yung mga extended family ninyo, mga relatives. We have King of Wands. So, yun lang naman ang pinapakita talaga dito. Ang main cause ng financial problem po nung karamihan sa inyo is isa lang nga po yung nagtatrabaho sa family. And yet, napakaraming bayarin kasi nga, pwedeng meron dito, kayo pa rin ay tumutulong po sa inyong family. O yan o, we have 5 of Swords. Meron din naman po dito. Pwedeng may nanloko sa inyo dito. Isang lalaki. Okay? Ayan kasi lalaki yung energy na pinapakita. So, this could be karelasyon nga po ninyo. Ayan, baka ex ninyo to. Ex nyo na talagang binigyan kayo ng malaking utang, iniwanan kayo ng malaking utang. We have 3 of Wands. Okay. Meron ba dito? Hindi kayo yung nasa ibang bansa, pero po yung person ninyo. Yung napag-usapan ninyo na sustento, napapadala niya, pwedeng hindi niya pinapadala. Hindi ganun yung amount nung pinapadala niya. So, yun po yung, some of you, yun yung main cause ng financial problem po ninyo. Meron naman dito, siguro yung pinag-iipunan nyo, diba? Sabi ko yung parang pag nakapag-ipon na kayo, i-go nyo na agad. Meron kasi tayo ditong pinapakita na pagpunta nga sa ibang bansa or sa malayo. Ingat po kayo kasi baka maloko kayo dito. Pwede yan yung parang sabihin natin, pag ito nagsimula na may nanloko sa'yo, agency man yan, sino mang tao yan, dito magsisimula talaga yung financial problem. Alam mo yung parang tuloy-tuloy na siya. So kung napapansin ninyo, Capricorn, yung iba naman sa inyo, no, kung feeling mo, tuloy-tuloy yung nangyayaring, sabihin natin, kamalasan sa'yo. Diba? Unfavored events sa life mo. Try mong magpa-cord cutting para maputol na yan. At hindi mo na yan madala sa 2025. Or maputol na kaagad siya. So, ayan, message lang po kayo if interested kayo. So, cord cutting natin. Okay, hindi lang yun pang about sa yung pampalis ng third party, maka-move on kay ex, pwede rin po yun sa mga blockages po ninyo pagdating sa kaperahan. And even other aspects of your life. So, tingnan naman natin, energy, mga pwedeng maganap po, no? Pagdating sa kaperahan po ninyo. Yung mga positibo muna. Mga positibo po, spirit guide. Meron talagang pinapakita dito na relationships about sa'yo eh. Ayan o. Ayan po. Pwedeng ito ay partnership. I mean, hindi to romantic. Hindi kayo magiging romantically involved ng taong to. Pero, synchronize po yung kilos ninyo. Oo, maganda. We have the High Priestess. Mukhang kilala mo naman na yung tao na to. Maganda yung magiging connections ninyo in terms of finances. So, kung meron kayo, sabihin natin may business partnership, may dealings kayo ng taong to, makakatulong talaga siya sa'yo. Ayan. Pwede rin naman, baka ano mo to, diba? Asawa mo talaga. Ayan. Iba pa yung ex nyo, iba yung asawa nyo. For some of you. Pwedeng ito nga yung ex nyo na to, kung sino man yung nanloko na to sa inyo, nang iwan sa inyo ng mga problems. Pwedeng yan po ay, ayan, hindi nyo nakasama ngayon. Hindi ba?
Tingnan natin. Pero meron din akong nakikita dito ha, pwedeng may magpapakasal. Pwedeng ito talaga naman ay romantic relationship. Baka meron dito nagsasama pa lang kayo nitong person mo. Ayan. So kung nasa ibang bansa yung iba sa inyo, nagsasama pa lang kayo at parehas naman kayong talagang single, ayan po, pwedeng mabilis lamang maaayos yung mga papeles mo. Capricorn. So, pwedeng within a year, within this year, for some of you, pwedeng ngayon bago matapos ang 2024, or sa 2025, dyan po maayos yung papers mo. Yan pala, meron dito. Mukhang may aayusin kayo na mga papeles. Ayan po. So, pag ganun, diba, pag naayos mo na yung mga papeles mo, makapagtrabaho ka na dyan smoothly, mas madali ka makakahanap ng work, ganyan po. Tingnan natin pagdating naman sa negatibo na pwedeng mangyari pagdating sa iyong kaperahan. Spirit guide, ano naman po yung negatibo na pwedeng mangyari? We have the Empress. Ten of Swords. Queen of Pentacles. May magtraidor sa inyo dito. Meron bang single mom dito or single dad? Okay. Meron kasi dito, no? Ayan, no? Parang may sustento kasi na pinapakita. Okay. So, yung iba po sa inyo, kung single dad kayo, baka may sinusustentuhan kayo dito na hindi nyo naman talaga anak. Parang pinaako lang sa inyo. Ayan yung nakikita ko dito. So, kung kaya nyo magpa-DNA, gawin nyo po. Kasi isipin mo kung di mo naman to anak, ilang years mo yung paghihirapan. Ilang years mo yung susustentuhan, tas di mo naman pala anak. Meron din ako nakikita dito, kung kayo naman po ay single mom, tas kayo nga ay nasa malayo, tapos pinapaalagaan nyo po yung inyong anak sa parents ninyo. Ayun, meron dito parang sinasabi na, yung anak mo magastos. Yung anak mo napakadaming gastos, ganito, ganyan. Pero totoo, hindi. Pwedeng pinaperahan ka lang po. Kung sino man yung nag-aalaga sa anak mo. Nang hihingi, okay lang naman magbigay ka ng extra, diba? Pero alam mo yung parang pinapalabas na pabigat yung anak mo kahit na nagbibigay ka naman. Ayan po, meron dito parang sobra-sobra na yung perang nabibigay mo. Medyo maghigpit ka. Kasi baka ikaw dito ay walang naiipon, kakapadala mo. So, hindi ka makapag-for good, hindi mo maalagaan yung anak mo. So, ayun po yung negatibo, no? Tignan nyo, kasi pwedeng parating pa lang yan, or for some of you, nangyayari na talaga to, pero pinagsasawalang bahala nyo lang. Kasi iniisip mo ay natural, bata yan, magastos yan. Pero alam mo sa sarili mo na sobra yung binibigay mo na budget. Pwede nga iba yung budget mo sa anak mo, monthly, iba yung budget mo dun sa nag-aalaga. Tas may pa-bonus ka pa. So, tignan naman po natin. Okay. New source of income. Or opportunities na dapat mong i-consider. Ace of Pentacles. Yung iba sa inyo, kung kayong ay single mom or single dad, tapos nasa malayo kayo, try nyo talagang mag-ipon. No, ayan po, pag-iipon pala. Kaya pala pag-iipon talaga yung sinasabi sa'yo dito ni Universe. Kasi yung iba sa inyo, nilalamangan po kayo ng mga tao na pinagkakatiwalaan ninyo. Totoo yan. Kaya kung kaya nyo talagang makapag-ipon, makapag-pondo para sa negosyo, yan, or sabihin natin, alam mo na, 1 year, 2 years, kahit magstay ka dito sa Pinas, 'di ba? As nagtatry ka ng business, is hindi ka mamumulubi. 'Di ba? Hindi ka maghihirap. Meron kang budget. Yun po yung pag-ipunan ninyo. Kasi sinasabi dito, hindi habang buhay, employee kayo. Marami po sa inyo, Capricorn, ayan, maganda yung energy ninyo pagdating sa business. Pagtatanim din, yung iba po sa inyo. So, kung meron kayong lupa, ayan, or makapagpundar kayo ng lupa, yung maganda yung soil, di ba? Tapos yung paligid, hindi naman siya maraming bahay. So, baka pwede nyong gawing farm yan. Kumita po kayo. We have 9 of Swords.
Okay, bigla na lang po itong papasok sa isipan po ninyo. Tapos parang hindi kayo mapakali. Kung ano man po yung opportunity na to. Parang nandun yung eagerness ninyo na gusto nyo na talagang gawin to. Kaya mag-ipon po kayo. Para once na pumasok sa isipan ninyo, biglang magkaroon kayo ng idea, may mapanood kayo, ganyan, may kumausap sa inyo. 'Di ba? Meron kayong magagawa. Ayan, mabe-benefit mo dito. Pwede mong makasama yung family mo. Yan po yung iba sa inyo. Pwedeng ito ay home-based business. And for some of you nga, ayan po, kompletong pamilya kasi yung pinapakita dito. Mga pangarap po ninyo, mga pangarap ng mga anak ninyo. 7 of Cups yung nalaglag na card. Yan, 7 of Pentacles. 7 of Cups. Mga pangarap, mga goals ng family. Yan, hindi lang goals mo yung matutupad, even your anak, mga anak. Page of Swords. Tapos marami ka ring madidiscover. Tsaka pera talaga. Yan po, yan yung mga mabe-benefit ninyo. Meron dito pwedeng soon, mag-travel na lang kayo. Yung nagta-travel ba kayo, ganyan. Or, sabihin natin kung hindi na kayo, pwedeng mga anak po ninyo, nakapag-travel sila. Travel hindi lang sa hindi lang inside the country. Hindi lang mga locals, kung hindi. Or hindi lang domestic, flights, kung hindi. Pwedeng international. Makapunta sila. Or makapunta kayong family. Parang may nagbabalak dito, no? Mag-tour. Yun yung na-feel ko. So, tignan po natin. May mga tao ba na humahad lang sa financial growth mo? Actually, pinapakita naman dito. Posible, no? Yung mga taong to. But let's see. And try ko kung mapipick up ko ba kung ano yung simula ng pangalan, ganyan. Okay. Daming nalalaglag na cards sa'yo, no? Nasa bahay nyo daw. Ayan, malapit sa puso mo. Kung sino man yung tao na to. Nagbubulag-bulagan ka lang talaga. Mukhang kakilala mo naman kasi talaga eh. Hindi mo lang siguro matiis. Tsaka minsan daw kasi yung tao na to ay mabait sa'yo. Ayan. Tas matanda na. Ayun nga yung iba sa inyo, oh. Nasa bahay, matanda ang nag-aano ng growth po ninyo. Malapit sa puso ninyo. Ito yung tao na nagbibigay ng confusion sa inyo. Hindi lang nagbablock ng financial growth mo. Ang naririnig ko kasing pangalan dito, susulat ko muna is Ellen. Also, pwedeng merong E, L, tsaka N sa pangalan. Present yun. Yung mga letters. Nasa 40 to 60 years old or up. Basta nasa ganyan eh. Yan, kung lalaki naman, no? Or karelasyon mo naman to, or naging ex mo, S-A-M, or Samuel, basta S-A-M. 32 years old naman yung napipick up ko dito na age. Nasa ganyan, no? Or pwedeng ang tanda sa'yo is 2 to 3 years old. So, ayan po. I know, hindi lahat sa inyo makaka-resonate. Baka isa lang, dalawa. Pero yun ang kasi napipick up ko dahil nga marami kayo. Oo. So, ayan po. Tingnan pa natin kung ano pa po yung mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin. Mind cleansing. Mind cleansing. Purify the mind to gain clarity and purity. Purification, clarity, and cleansing. Ayan po. So, i-cleanse nyo na, no? Sabi ko nga, some of you, kung nafe-feel ninyo, sunod-sunod, no? Or lagi, halos, yung mga ginagawa niyo ay pumapalpak,
feeling mo sinusundan ka ng kamalasan, 'di ba? Mga unfavorable events para sa inyo. It's time po talaga na magpa-cord cutting na yung iba. So, tingnan natin ano pa yung mensahe spirit guide. Pagdating sa kaperahan, loyalty. Okay, mahalaga to. So, yung mga nakapaligid nga sa'yo. 'Di ba? Pwedeng ikaw loyal ka sa kanila. 'Di ba? Pero sila ang hindi loyal sa'yo. Tingnan natin. At meron kang pinagdududahan talaga dito na kung sino man yung mga nambablock sa financial growth mo. Check natin, pagdating pa po sa kaperahan spirit guide, ano pa ang mensahe natin for Capricorn. Let your true colors show so your tribe knows how to find you. Ayan po. Huwag kang magpanggap, no? Yan, kung meron ka na nga talagang nafe-feel na there's something, 'di ba, going on behind you. Huwag kang matakot na i-address dun sa mga tao na yun yung napapansin mo. By then kasi makikilala mo din sila, hindi lang yung colors mo yung makikilala nila. 'Di ba? Makikilala mo din yung true colors nila. Ayan po, tingnan natin. And ito daw, huwag kayong matakot na ipakita yung skills ninyo, kung sino talaga kayo, ano yung kakayahan ninyo, ano yung hindi nyo mga kaya. Kasi po, darating talaga yung inyong mga soul drives. Okay, yung mga tao na nakakaintindi or makakaintindi po sa inyo. Empathy. You may, but nakabaliktad siya, you may be overlooking others' feelings leading to emotional distance. Rebuilding emotional connection can help heal the relationship. Ayan. So, meron dito. Yun nga, dahil nga pwedeng feeling, nafe-feel mo naman di ba? Na may ginagawa nga behind your back. Pero kasi naisip nyo baka lumayo sa inyo yung loob ng taong yon, kaya hindi nyo kinukumpronta. Diba? Ang nangyayari, lumalabas ikaw yung masama kasi feeling nila ikaw yung umiiwas. Pero ang totoo, iniiwasan mo lang naman na may masabi sa kanila na, alam mo yun, ma-reveal mo yung true face nila. Sabi dito, rebuilding emotional connection can help heal the relationship. So, some of you po, ayan, need nyo ding i-balance yung inyong heart chakra kasi po, block na siya. Okay, tignan natin. Meron kasi dito, pwedeng naiisip nyo, ay, mag-ano na nga kaya talaga ako, mag-business na kaya talaga ako, mag-resign na kaya ako sa work ko. Tignan po natin, kasi hindi po talaga lahat ng tao, no, ay for business. Meron dyan, nakakasampu na silang business, hindi pa rin talaga. Baka hindi kasi ukol, no. Tignan natin, 1 or 2. Tignan po natin kung para ka ba talaga sa business. Pili ka po. 1 or 2. Okay. Sa pumili ng number 1, para ka ba sa business? Not the right time. Pwede, pero hindi pa daw po ito yung right time para sa inyo. Okay? Kaya sa mga may nagbabalak dyan na mag-resign na agad sa trabaho, hindi pa po ito yung right time kasi pag magbe-business kayo, hindi rin daw po siya magbo-boom. Kaya nga pinag-iipon muna kayo dito ni Universe. Pero hindi sinasabi sa inyo dito na, ay, walang chance. Hindi. Mayroon pong chance. Pero hindi pa nga lang ngayon. Si number 2 naman po, ayan, tignan natin. If you believe. Okay. So, yung iba sa inyo, malakas talaga yung paniniwala ninyo sa sarili ninyo, no? At nafe-feel nyo po talaga na magsasucceed kayo sa business. Kung magbi-business man kayo, i-pursue nyo na po yan. Ayan. Oo. Huwag lang kayong panghihinaan ng loob dito at magkakarambol-rambol lang nasa isipan po ninyo. Ayan. So, ito, yung mga ano po, yung mga, alam mo talaga sa sarili mo, nafe-feel mo talaga hindi lang illusion yan. Oo. Tuloy nyo na po, mag-business na kayo ngayon. Okay? So, ito naman po yung inyong money mantra. Pwede nyo po itong banggitin araw-araw. Okay? I'm
a magnet for wealth and gold. So, banggitin nyo po yan 3 times, tapos i-comment nyo po sa comment section natin. Okay. I am a magnet for wealth and gold. Cleanse natin yung space. Okay. I-claim natin yung mga positive energies, yung mga reminders sa inyo dito, yung mga negativities na tinatawag ninyo. Reminder sa inyo ng universe. Mag-iingat lang po kayo. Okay? And maraming salamat po, Capricorn. More blessings to come, more money para sa'yo at sa family mo.